Hello. Ang ating topic po ngayon ay regarding sa Solemnity of Christ the King. Bale sa ang huling linggo po ng November ay para sa kapistahan ng Kristong Hari. Ayun po. Bale, ito yung di ba? Di ba? Muna, Pasko, tapos the birth of Christ, tapos di ba yung ministerial niya, tapos yung sufferings niya, tapos the death, tapos pag-akyat sa langit. Ngayon, ito na yung Christ coming. Si Jesus on the right hand of the Father. Ayun. So, si Jesus bilang hari, siya ay isang king, priest, and prophet. So, sa kanyang pagiging bali, hari, pari, at propeta. So, sa kanyang pagiging hari, pari, at propeta, dahil sa ating binyag, nagsishare tayo sa kanyang pagiging hari, pari, at propeta. So we share in the king, priesthood, at prophet ni Christ. So siya ang king dahil siya ang nasa church. Tapos tayo naman ang kanyang simbahan. So tayo yung kanyang mga mamamayan. So siya ang ating hari. Sa pagiging pari, siya ang high priest. Siya ang tagapag alay ng Eucharist, the body and blood. Tayo naman ang tagapag-alay ng ating mga pasasalamat, ng ating mga regalo, diba? Mga pasasalamat. Yan ang ating inialay sa pagsishare natin ng pagiging pari. Ngayon, prophet, dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay isang propeta. Tapos tayo rin nagsishare sa kanyang pagka-prophet dahil meron din tayong obligasyon na i-proclaim ang gospel. So meron din tayong trabaho na kailangan nating i-share ang ating mga nalaman kay Jesus, ang ating mga natutunan. So, iyon. So, ayan. Sa priesthood, siya ang ministerial, tayo ang common priesthood. Iyon. Tapos, ang Christ the King ay nakaugnay sa end times. So, nasa end times na kasi syempre tapos na ang Holy Week. Umakyat na rin sa langit. So, padating na siya. Diba? So, kaya Kristong hari na siya. I-claim na niya yung kanyang pagiging hari.
pagiging Son of God. So, yun, um, i-claim niya na sa right hand siya ng God the Father. Yun. Tapos, di ba tuwing Christ the King, ay pinuprosesyon ang Holy Eucharist. Diba po prosesyon? Ito ang pinaka prosesyon ng mga prosesyon. Kasi syempre, si Jesus mismo yon. Hindi lang hindi siya picture or images, kundi talagang mismong si Jesus ang ipinoprosesyon. Nakikita nyo, di ba, yung Eucharist na dala-dala ni Father. Yan, dala-dala ng puprosesyon. Baka naman, pag nasasalubong nyo, tinitingnan nyo lang. So, di ba, di ba yung mga napapanood natin, pag ang hari dumadaan, pag dumadaan ang hari, di ba lahat nakaluhod? Di ba? Lahat nakabaw, hindi pa nga pwedeng tumingin, di ba? Pero tayo, itingin tayo kasi si Jesus yun. Yun, lahat nakabaw pag dumadaan ang hari. So, sa atin, ba't ganun? Bakit nakatingin lang, hindi naman pinapansin? Sinong hari nila, di ba? Sinong hari? Bakit ganon, di ba? Ganon ba dapat? So, yun ang ating dapat na matutunan na kung si Kristo ang ating hari, tuwing dumadaan ba, anong gagawin natin? So, kailangan ng reverence, proper reverence at paggalang. At syempre, yung nasabi ko na yung mga hindi nagbigay ng galang, anong gagawin? Diba? Baka mabait ka dahil lang doon sa sa hindi ka nagbigay ng galang, mapurgatorio ka pa. Hindi ba? So, pero hindi, yun nga, sinasabi ko na hindi naman dahil sa purgatorio, kundi the proper reverence due to God ang ibibigay natin dapat. O paano pag nasalubong, di ba? Pag nasalubong sa may daanan, syempre, man lang, kung hindi ka makaluhod, dahil syempre, maputik or man lang, tatayo at magbabaw. Dahil siya ang Kristong Hari. Ayon. So, yun nga, di ba? Connected siya sa end times. So, ano ang sabi sa Bible sa end times? Di ba ang sabi ay yung isang lalaki, di ba, na kung meron kang, sabi ni Jesus, kung meron kang parang pagkakautang ba yun? Or may nagawa kang pagkakamali. So, kailangan mong makipag-ayos bago pa dalahin sa judge at ikaw ay hukuman. So, yun ang message na tungkol doon sa yun nga, di ba, bago ka hukuman, makipag-ayos ka na kasi bago pa ma-judge, kasi alam nyo ba na sa end times, di ba may mga signs na sinasabi si Mama Mary, may mga lalabas na mga signs, di ba? Maraming signs.
wag mo na daw hintayin yung yung signs. Dahil pag lumabas ang mga signs, huli na. So, yun yung sinasabi na bago ka pa hukuman, makipag-ayos ka na. 'Di ba? Kausapin mo na, halimbawa may nagawa kang mali. Tapos, kausapin mo, sorry, ano bang gagawin ko? Ano bang pwede kong gawin, 'di ba? Para makipag-ayos na, hindi na siya magdemanda, hindi ka na dalahin sa hukuman. Dahil pag nahukuman ka na, andyan na-judge ka na, kahit na anong gawin mo, kung ang judgment sa iyo ay andyan na, halimbawa, dinala na sa hukuman, o nabigyan ka na ng kung anong parusa sa iyo, ano mo na yon. Halimbawa, may parusa kang 10 to 15 years sa kulungan, o 25 years. Ano mo na yon, gugugulin mo na yon. So, paano kung hindi ka, 'di ba, hindi ka nakipag-ayos? Yun pala isang sorry lang pala at ayos na, at hindi na kayo pupunta ng sa hukuman, hindi ka na ididemanda. Nakuha nyo na makipag-ayos ka na bago pa siya makarating ng hukuman. Kasi kapag nandyan na-judge ka na, hindi mo na po pwedeng baguhin yun pag lumabas na ang desisyon. So, ganun din sa end times. So, wag mo nang hintayin na lumabas yung mga signs, kasi alam mo naman tayo, mahilig tayo sa last minute, di ba? Pag may signs na, andyan na, tsaka tayo magkukumahog. Pero ito ang binibigay na sample sa atin na kailangan maging ready ka na bago ba dumating yung time ng paghuhukom, ay naiayos mo na yung mga, halimbawa, yung mga kasalanan natin, yung mga penalties, ay naiayos mo na pagdating ng hari, sasalubungin na lang natin siya, diba? Ayun. Halimbawa, dumating na si Jesus, dadating na siya. Halimbawa, dadating na, paano? Ready na ba tayo? Halimbawa, dumating si Jesus na yun, ready na kaya tayo na salubungin siya? Diba hindi pa? Kasi kahit ako, hindi pa, diba? So, kaya, start na tayo na maghanda. Ayun. Kasi yun nga, bago pa siya dumating, 'di ba, sabi naman niya para siyang isang magnanakaw, 'di ba? Hindi mo alam ang oras at araw na siya dadating. Kailangan handa. Yun ang message, 'di ba? Kailangan laging handa. Boy Scout ba? Ganun. So, saka yung isa pa, 'di ba, mahilig tayo sa mga Korean nobela, 'di ba? Korean, Chinese, tapos yun yung, 'di ba, may tribulation, tapos pupunta ng light, tapos pag may mamamatay na naman siya, another life, reincarnation, 'di ba? Tapos babalik, another life na naman siya. So,
doon sa ano na yon, total mahilig tayo diyan, di ba? So doon sa ano na ganon na babalik para maiayos, di ba? May ayos yung life. Tapos babalik, next life na naman. So tayo, di ba ilang chance yun? Kung ilan chance yung minsan 7 times na chance para maiayos. Tayo, meron tayong isa. May isa tayong chance at ang chance na yan ay ngayon na. Isa lang. So, yun. Kailangan ayusin mo na ang lahat na pagdating ng ating Panginoon ay nakaredy ka na. Yun. Di ba make the best na total, ito na yung chance. Kasi, pagdating doon, pagdating doon, wala nang next time. Di ba? So, make the most na make the best dito sa life na to. At, ano ba ang best? Siyempre, ang makasama ang ating Panginoon, ang ating Hari. Hindi ba? So, yan po ang topic natin ngayon. So, magandang araw po sa inyo. See you next time. God bless.